Hello, Sagittarius. Ito yung reading mo for September 15 to 21. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yun, timeless reading din naman ito, no? Kung kailan man makarating sa'yo. Kuha tayo ng bawat iba-ibang kulay dito sa iyong astrology reading cards. Kuha tayo ng planet. Isang planet, isang house, and isang zodiac sign. Okay, meron ka ditong Gemini, 5th house, at saka Uranus. Kaya marunong sa astrology, guys, ha. Try ko na lang yung best ko basahin ano yung message dito sa cards. So, pinaka-planet mo, sabi dito si Uranus, your potential for sudden change, enlightenment, and awakening. Tapos, ang area affected sa'yo is the 5th house, which is where you have fun, romance, and create things you are proud of. At ang pinaka-energy influencing it is Gemini energy. The energy is communicative, mischievous, lively, witty, and informative. Stimulating exchange is possible. Okay, tignan ko lang muna yung guidebook since hindi ko kabisado yan. Tignan muna natin si Uranus. Ano meron dyan? Ito si Uranus, no? Planet Uranus. So parang ang sinasabi dito is pagiging alone or cutting off. Pwedeng may ka-cut off ka, whether ito ay situation, tao, no? Yeah, sinasabi dito parang maybe meron kang ika-cut off because someone's behavior irritates you. Or it could be na you want to do things alone. Meron kang mga gustong i-explore, subukan, hindi to ay may kinalaman sa yung, ewan ko, may mga gusto kang baguhin kasi dito parang binabanggit sudden change, no? All of a sudden, may mga na-realize ka, may mga gusto kang i-apply sa buhay mo, sa sarili mo, and doesn't mean na kailangan mo ng ibang tao. Actually, mas parang nakikita ko dito is pagiging pagiging alone, nagagawin mo yung mga bagay na yun. Kasi ito energy ng pagiging revolutionary, tapos lumilitaw yung Gemini. Tignan nga natin yung about Gemini. Basta meron something dito, groundbreaking awakening para sa'yo. And may mga changes, no? Enlightenment, awakening, and changes kasi yan eh. So, tignan ko muna yung kay Gemini. Hindi ko kasi kabisado ito eh. Tapos si Gemini naman, si Gemini kasi is pagiging flexible, pagiging clever, especially when communicating. Si Gemini is always curious, no? So, yun, nakikita ko, yun yung pinaka-energy mo eh. Na nakikurious ka about itong something revolutionary na binabanggit ni Uranus. Tapos, very excited ka, very curious ka to try. Itong mga, ewan ko, may mga bagay na i-apply ka, babaguhin ka eh. Sa sarili mo, sa situation mo, sa buhay mo, no? Tapos si 5th house naman, tignan natin tungkol saan si 5th house. Si 5th house dito, sinasabi, ito yung area ng buhay mo wherein yung creative side mo ba? No? This is the area of your life kung saan nakikreate ka.
and kung saan ikaw ay nagiging proud or special. Ito rin yung mga hobbies mo, yung mga bagay na fun para sa'yo. Okay, could be na may mga bago kang experiment sa sarili mo, like hobbies. Hindi ko alam kung ano 'to, eh. Puwedeng sa recreational kasi yung mga gusto mong subukan na 'yan, yung mga changes na i-a-apply mo or itong mga curiosities mo na binabanggit diyan. Puwede rin naman sa love life kasi may binabanggit din dito about, romance, hindi lang siya sa mga recreational. Okay. So, expect mo na 'yun na maaaring may mga may mga bagong rules or changes ka na i-a-apply when it comes to sa mga bagay na ginagawa mo. Puwedeng sa relationships, etong relationships na ito hindi lang naman limited sa romance 'no, or puwedeng sa hobbies mo or puwedeng meron kang mga gustong aralin na bago. Pero nakikita ko lang is parang may mga new ideas or sinasabi dito yung changes 'no, awakening and enlightenment para sa'yo. Whether sa sarili mo 'yan, whether sa personal growth mo 'yan or sa mga taong ka-connect mo or sa love life mo, romantic connection. May mga madidiscover kang bago, eh, alam mo 'yun. 'Yun nafi-feel ko dun sa cards mo. And excited ka to try i-apply yung mga naiisip mo na 'yan, yung mga new ideas na 'yan. And meron ka rin talagang mga bagong madidiscover or matututunan dito, eh, na gusto mong i-explore pa further. Okay? So, ano yung overall energy mo this time? It's the Ace of Cups reversed. Ace of Cups para sa overall energy. Sa unexpected mo, meron kang 5 of Pentacles. Sa good stuff mo, yung magandang mangyayari sa'yo, meron kang 4 of Swords. Sa area ng financial career, meron kang Hangman. Tapos sa area ng love life mo, meron kang Star reverse. Teka lang, may nakahubad. Sa bottom ng deck mo naman, you have 3 of Pentacles. Okay, yung mga zodiac signs na meron dito sa iyong cards, no? Sa iyong reading, meron kang Scorpio, meron kang Taurus, Libra, Pisces, and si Aquarius yan, si Hangman. Pwede rin may Capricorn dito sa bottom ng deck mo. Ito kasing si Ace of Cups, being your overall energy, reversed siya. Kasi ang Ace of Cups is may kinalaman sa emotion, sa flow, and dahil ito ibaliktad, it could be na may blockage. Something na nagbablock sa iyo. Or maybe merong pagbabago when it comes to sa emotional, sa nararamdaman. And dahil baliktad dito, pwedeng feeling ko lang kung either blockage or parang may something na nakaka-drain para sa iyo. Which is draining you emotionally since ito ay may kinalaman sa iyong emotions, no? It could be na there is not enough emotion sa isang connection since baliktad yung Ace of Cups mo. It could also be pouring from an empty cup. No, sabi ko nga parang may drain, eh. So, ibig sabihin, wala ka nang mahugot na emosyon kung drained na. Ano pa yung ibubuhos mo? Diba? Parang energy ng pagiging empty, drained. And dahil baliktad dito, it could be something superficial kung ito ay connection.
emotions. Pwedeng infatuation lang or short-lived. Pwede rin naman. Basta merong something na nagbablock ng flow or either nakaka-drain or nakaka-block ng energy, ng emotion dito. Okay? So, sa area naman ng unexpected, eto, si Five of Pentacles sa area ng unexpected mo. Ang Five of Pentacles is challenge, difficulty. Kung ano man ito na nagkukos ng iyong difficulty, misery. And sometimes ito'y parang pagiging desperate energy wherein kailangan mo ng tulong. And usually, dun sa mga times na kailangan mo is nare-reject ka or wala man lang mag-welcome sa'yo. Kagaya na nangyayari dyan sa person yan sa Five of Pentacles. It seems na sa depiction kasi nito parang may tao na kailangan niya ng shelter pero parang during the cold winter night kaya lang wala siyang mapasukan, mashelteran, alam mo yun. Sometimes ito ay card ng abandonment, no? Pagiging isolated, rejected, being left out in the cold, yun yung typical na sinasabi dito. So siguro yun, kung pwedeng hindi mo inaasahan na magkakaproblema ka about something, sometimes related sa pera. Okay? Or maybe meron ka lang something na pagdadaanan like challenge or difficulty. Pwede rin kasing loss ito hindi lang siya about difficulty. Pag sa material level or sa pera, kakulangan, no? Pagiging, ano ba tawag dun? Bankrupt, no? Kasi minsan financial crisis yan Minsan kasi parang feeling mo alone ka nga yung isolated ka, nare-reject ka, walang left out, no? Or abandonment, kung meron mang abandonment na may experience ka. So, dumako naman tayo dito sa area ng good stuff or yung magandang mangyayari sa'yo. So, itong Two of Swords is Moon in Libra. First decan. Okay, so nakikita ko dito is something like discovery. No, may some kind of information na marireceive ka. Or it could be a situation na magagawan mo ng solution, mariremedyohan mo, alam mo yun, masusolve mo. Meron something here about secrets na madidiscover mo Something na ma-unlock mo, makukuha mo yung answer, matutuklasan mo, no? Okay, so nakikita ko pwedeng may decision making with the Two of Swords. And then nakikita ko dito is marirestore mo yung balance, yung harmony dito sa situation mo. Kaya kung meron kang something na sinesearch, kailangang i-balance, no, yun yung makukuha mo rito sa Two of Swords, upright mo. No, pwede rin may positive change dito. And eventually magkakaroon ng babalik yung stability kasi dito parang may problema ka about material. No? Tsaka dito, sabi ko nga may some kind of blockage or pagiging drained. So, yun yung good stuff, no? Lahat nun is in-answer ni Two of Swords. So, good stuff na mangyayari sa'yo. Ngayon, when it comes to career, financial, ito na nga yung Hangman, which is, ito ay period ng surrender. Ito yung time na wala kang magagawa about the situation but to wait. To surrender, to observe. Pero nakikita ko dito is na nagliliwanag yung ulo ni Hangman. Ibig sabihin, meron kang something na marirealize tungkol dito sa situation mo, dito sa career mo, sa financial mo. Ma-enlighten ka yung nagliliwanag na ulo niya
No? Kasi etong period na to is period of sacrifice kasi nakatali yung paa niya. Kaya nakabitin si Hangman, wala siyang magagawa doon sa situation niya but to wait. And during doon sa time ng pagiging inactive niya, paghihintay niya, nakasuspend siya doon, is doon papasok yung enlightenment, yung idea, yung realization niya. Kaya nagliliwanag yung isip niya. Could be na meron kang something na dapat pag-isipan o meron kang pwede namang biglang pagbabago ng isip, idea, change ng perspective, pwedeng ganun. Pero meron ka lang mga bagay na dapat mong i-let go or i-sacrifice pagdating dito. Kasi naman nasa-sense ko dito kay Hangman. Pwedeng, ito yung period ng, pwedeng itong waiting period sa'yo delay since nakasuspend lahat. Okay, kung ano man yan, kung paano mo siya nare-relate sa career mo or financial mo. No, halimbawa, na-hold yung sahod mo, yan. Pwedeng ganon. Or hinold muna yung application mo, nag-apply ka ng trabaho. So merong waiting period doon, may period ng suspension. And then pwede rin magbago yung isip or new ideas, no? So sa love life mo, hindi ko na ito itataas kasi naka-bold, bawal yan, nudity. So baliktad na star card yan. Ibig sabihin alam mo yung tipong nawawalan ka na ng pag-asa dito sa relationship ninyo. Hindi ko alam kung ikaw o yung person mo. Alam mo, meron talagang energy na nagpo-pour ka kasi dito, bubuhos. Baligtad yung Ace of Cups mo sa unang-unang energy pa lang sa overall energy mo. And si Star card kasi is may hawak din siya dun na jar actually na mayroon siyang binubuhos na tubig doon sa yung isang kamay niya may binubuhos siya tubig doon sa tubig and then yung isang kamay niya may jar na nagbubuhos doon sa lupa. And baliktad itong star card mo. Sabi ko nga, di ba, may binanggit ako kanina dito, it could be pouring from an empty cup. Something na nakaka-drain. Or talagang, or nabablock. Pwedeng ganun, may blockage pagdating dito sa connection ninyo, sa relationship ninyo. Pwedeng meron ditong energy na nauubusan na ng pasensya, nasasaid na Something about emotions, di ba? May binanggit ko kanina rito. Pwedeng ganun, yung tipong nung una buhos-buhos, pero habang tumatagal, napapagod na, nade-drain na yung energy. Yun yung nasisense ko rito. And parang nafe-feel nito, whether ikaw to or siya na. Parang nawawalan na ng gana or nawawalan na ng pag-asa doon sa situation. Supposed to be, nakatayo yan, parang there's light at the end of the tunnel. Kaso baliktad. So parang yung energy na hindi mo alam kung ano ba yung direction na tatahakin nitong relationship ninyo. Parang hindi ka na nakakakita ng liwanag dun sa end ng tunnel, parang nawawalan ka na ng sense of direction or kung naging uncertain kung ano yung patutunguhan ba netong connection ninyo. So yun, parang yun yung nade-detect kong energy. Okay? So nakikita ko with the Three of Pentacles, pwedeng may mga new projects, pwedeng may mga bago kang makakasama at work man yan or kung saan, or pwedeng meeting mga new connections, new friends, no? And ang nakikita ko dito is, parang yung mare-recognize yung ginagawa mo. Alam mo yung ginagawa mo rito. No? For example, ginalingan mo, kinarir mo, and napansin ng boss mo, ganyan-ganyan. No? So parang, nakikita ko dito, unti-unti nang
nare-recognize yung mga paghihirap mo, yung mga sacrifices na ginagawa mo dito. Hindi ko alam kung sa work ba to o kung saan. Okay? Tignan pa natin yung mga iba pang paparating sa'yo. O, career. Something sa career mo. Pero, di ba sabi ko nga parang may nakasuspend doon, may waiting period. Could be, could be something na paparating related sa career mo eh. O, ito na nga yun, yung wheel. Kawalan ng direction to eh. Lumitaw yung sa love life mo, di ba? Sinasabi ko. O pwede rin naman sa ibang bagay tong wheel. Ito ay pagiging indecisive, kawalan ng goal, kawalan ng malinaw na direction or patutunguhan, whether sa career mo yan or kung saan nagre-resonate sa iyo. O wedge, di ba sinabi ko may blockage with the Ace of Cups reverse yung overall energy mo in general. No? Hindi man sa love life mo yan o kung saan man. Basta meron blockage dito, may harang, may sagabal, may something na pampadili or pipigil eh. Okay? Ano pa? Bouquet. Compliments. O, di ba sinabi ko nga, marirecognize ka, mabibigyan ka ng, mapapansin na yung effort mo. Pero itong bouquet is an admirer, whether romantic ito or hindi. Okay? Pwede kang makareceive ng compliments or literal na bouquet of flowers or anything. Pwede namang words of compliment na basta may tagahanga ka dito, romantic or hindi. Okay? Binaka-advise sa'yo dito sa reading na to. Two of Cups, reversed. This is falling out of love eh, kasi baliktad siya eh. So, it would be nga na you're already losing interest, losing emotions pagdating dito sa connection na to or sa ginagawa mo. Siguro may pagle-let go, siguro may paghihiwalay ng landas. Para sa akin, ang pinaka-advice nito, minsan, kahit gaano ka-importante sa atin yung mga bagay-bagay, kahit gaano natin kamahal yan noong umpisa, minsan talagang nagbabago, nag-grow tayo, nag-iiba eh. And, para sa akin, this is learning to, parang yung accept na minsan may mga bagay na hindi talaga meant to last sa buhay natin, whether person yan, kung relationship yan, o kung ano man, na after nating ma-learn yung mga lesson natin doon, nagkaroon tayo ng growth. Minsan, yun, may mga bagay, may mga tao, may mga bagay, situation, or tao na na-outgrow tayo. Diba? Parang bata ka lang na lumalaki. Dati kasya sa'yo itong sapatos na to. Yung bata ang bibilis lumaki, di ba? Meron talagang mga ganun na feeling ko lang, ito ay advice na may mga bagay talaga na ma-outgrow tayo. Sa gusto natin. Okay? So, yan yung messages na na-pick up ko dito sa reading mo, Sagittarius. Thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow kung nakarelate ka na gusto mo. Don't forget to leave a comment, a reaction, pa-share na rin. Kung gusto niyo ng private reading, dumiretso kayo sa Blue App, Purple Teen Verified. Purple Teen na may blue check yung legit. Pag walang blue check, hindi ako yon. Doon po kayo mag-PM. Take care. God bless. Babush.